Kumusta mga kalmang criminology students? Yung topic na naman natin ngayon is yung sub-secondary classification. Tapos na tayo sa primary classification, secondary classification. Ngayon naman is sub-secondary classification under ng classification formula. Dito sa sub-secondary classification, tumutukoy siya sa grouping of print according sa ridge count ng loops at ridge tracing ng whorl na makikita sa index finger, middle finger, at ring finger. Kapag loop yung nakita nyo daw sa index finger, middle finger, at ring finger, yung gagamitin nyo is ridge count or ridge counting. Kapag whorl naman yung nakita nyo sa index finger, middle finger, at ring finger, whorl tracing yung gagawin ninyo. So, sa subsecondary classification, tatlo lang yung kukunan nyo ng ridge count or ridge tracing. Kapag nakuha nyo na yung classification ng subsecondary, ilalagay nyo siya doon sa right of the secondary classification. Dito siya katabi ng secondary classification, nasa right portion. Kapag loop pattern yung nakita nyo sa index finger, middle finger, and ring finger, yung ridge count na nakuha nyo ay ilalagay nyo siya sa right upper corner ng block. Halimbawa, etong nasa right index finger, yung ridge count niya is 12. So, ilalagay nyo siya dito sa right upper corner ng block. Ring finger, yung ridge count niya is 17. Nasa right upper corner ng block. Yung sa middle finger, left hand, 18 yung ridge count niya, nilagay siya sa right upper corner ng block. And then later, yung ridge count na nalagay nyo dito sa right upper corner ng block, i-convert nyo as I or O for outer. At ito na yung ilalagay ninyo sa classification line ng classification formula, yung inner or outer. Depende sa ridge count na nakuha ninyo sa loop pattern. Yung result naman ng ridge trace, same pa rin siya. Ilalagay ninyo dito sa right upper corner ng block. Yung symbol na I for inner, M for meeting, and O for outer. At ito rin yung ilalagay ninyo sa classification line na symbol, inner, meeting, or outer. Halimbawa, itong nasa middle finger right, whorl pattern yung nandito, at yung ridge tracing niya is outer. So, ito na yung ridge tracing niya. At ito na rin yung ilalagay ninyo sa classification line. So, yan lang yung sub-secondary classification. Balikan natin yung ridge counting ng loop kasi sabi kanina, i-convert natin yung ridge counting na number 12, 17, at 18 into inner for I and O for outer. Ito na yung ridge counting for loop. Loop only. Kapag loop yung nakita nyo sa index, middle, and ring finger, ito yung basis nyo sa mga ridge counting ninyo. Kapag yung ridge counting is 9 pababa, yung symbol na ibibigay is I, inner. At more than 10 naman, yung symbol na ilalagay is outer or O. Kapag nasa index finger, yung loop pattern. Kapag nasa middle finger naman, 10 ridge counting pababa, inner. 11 ridge counting pataas, outer. Kapag middle finger. At yung ring finger naman, 13 pababa na ridge counting, inner, and 14 pataas na ridge counting is outer. Yan yung mga ridge counting para sa loop pattern na makikita nyo sa index finger, middle finger, at ring finger. Yung next is yung sa whorl pattern naman. Kapag yung ridge tracing ng whorl is inner, dapat yung left delta ay huminto doon sa harap mismo ng right delta or inside the right delta, at more than 3 ridge yung tinamaan ng imaginary line na galing sa ridge tracing papunta sa right delta. Meeting naman siya kapag dumaan siya sa harap ng right delta or sa baba ng right delta at 2 or less yung ridge na tinamaan ng imaginary line.
between right delta at yung trace ridge. Outer naman kapag yung ridge trace ninyo ay lumabas o nasa baba ng right delta or outside the right delta at more than 3 ridges yung tinamaan ng imaginary line na nagaling doon sa ridge trace papunta sa right delta. So, yan yung pagkuha nyo ng ridge tracing para sa whorl. Inner for I, meeting for M, and outer for O. Take note, the right hand is always serves as numerators. Lahat ng pattern sa right hand is numerator at yung nasa left hand naman is always denominator. Kapag tented arc naman at plain arc yung nakita nyo sa index, middle finger at ring finger, wala kayong sub-secondary classification. Yung ilalagay nyo lang is dash over dash. Kapag yung fingerprint pattern na nasa index finger, middle finger, ring finger is tented arc lahat ng pattern or plain arc lahat ng pattern, yung ilalagay nyo lang is dash over dash. Halimbawa, unahin natin yung right index finger. Yung right index finger is 12 yung ridge counting niya. Iko-convert natin siya ngayon sa inner or outer. The right index finger is a radial loop with a ridge count of 12. The right middle finger is a plain whorl with a ridge trace of outer. And the ring finger is an ulnar loop with a ridge count of 17. On the other hand, the left index finger is a plain whorl with a ridge trace of meeting. The left middle finger is a radial loop with a ridge count of 18. And the left ring finger is plain whorl with a ridge trace of inner. So, yung ilalagay natin sa classification line, unahin natin yung index finger. Index finger, 12 yung ridge count niya. Dito siya sa outer. Capital letter O yung ilalagay natin sa classification line. Next, middle finger na nasa right hand. Outer yung nakalagay sa upper right portion ng block. Outer din yung ilalagay natin sa classification line. And then, ring finger, right. Yung ridge counting ng loop niya is 17. Yung 17, i-convert natin sa outer. On the other hand, sa left hand, yung left index finger meeting. So, ilalagay natin sa classification line is capital letter M. Sa left middle finger, 18 yung ridge counting niya. Iko-convert natin siya as outer at left ring finger inner. So, capital letter I yung ilalagay natin sa classification line. Yan na yung sub-secondary classification ninyo. At ilalagay nyo na siya sa classification line under ng sub-secondary classification. Another example, right hand yung uunahin natin. Right index finger. Yung ridge counting niya is 8, nabilong siya sa inner. Yung middle finger naman, ridge count niya is 11, nabilong siya sa outer. At yung ring finger naman, ridge count niya is 12, nabilong siya sa inner. At yung nasa left hand naman, index finger, outer. Kasi 10 yung ridge counting niya, middle finger, left hand. 10 yung ridge counting niya, inner siya. Ring finger, left. Whorl yung pattern na nandito at meeting yung ridge tracing niya, ilalagay natin yung capital letter M. Yan na yung secondary classification ninyo. Next example, sa right hand, sa right index finger is tented arc. Yung nasa right middle finger, plain arc. Nasa ring finger, plain arc. On the other hand, sa left index finger, tented arc. Left middle finger, tented arc. Left ring finger, tented arc. So, yung ilalagay natin kasi tented arc and plain arc yung nandito, yung representation nila is dash over dash. When plain and tented arc are found in any index, middle, and ring fingers, such pattern shall be only represented by dashes on the classification line. So, dash over dash yung magiging
sub-secondary classification ninyo kapag puro tented arc or plain arc yung nasa index, middle, at ring finger. I work all night but I feel so calma. Day and night lagi na lang ako